Sabi po sa atin ni Father John, ang banal na mag-anak ay isang mahal na mag-anak. Isang mag-anak na nagmamahalan. At ito po ang amin pong ipapakilala at amin pong sasabihin bilang mensahe sa araw pong ito. Ang pagmamahal ng Diyos. Pag tayo ba ay nagtanong, ano nga ba ang pagmamahal ng Diyos? O kaya, atin mo na ilagay ito sa konteksto ng mismong salitang pagmamahal. Kanina po kayo ay umakanta, sa awitin ni Ariel Rivera. At sabi nga doon sa kanta ng, mahal, pangako sa iyo, hindi man kung ikaw lamang ang ibigin ko. Ang ganda nung kanta na parang it is a love song na inaawit sa atin ng ating Panginoong Diyos. Na tayo yung kanyang sinasabihan na mahal, pangako ko sa iyo, hindi magbabago. And ito pong mga katagang ito ay mga patunay talaga na ang pagmamahal ng Diyos ay patuloy at patuloy po natin nauunawaan at patuloy na pinararamdam sa atin. Paano po ba natin nalalaman na tayo ay mahal ng Diyos? Una, siguro po ay doon sa mga nakapaligid sa atin. Yung bakit nga naman tayo noong tayo ay binigyan ng buhay ng Diyos, binigyan tayo ng katuwang. Bakit noong si Adan at si Eva ay namumuhay doon sa paraiso, abay, sila ay may mga pagkain. Meron sila na mga aliwan doon. At meron silang pinamamahalaan. Lahat ng bagay na nakapaligid sa kanila ay gawa ng Diyos. At dahil ang pagmamahal ng Diyos ay pagmamahal na nag-create. Lumilikha ang pagmamahal po sa atin ng Diyos. And God wants to share with us this love. Dahil ang pagmamahal ay hindi daw pagmamahal hanggat hindi ito naibabahagi. Hanggat hindi ito na-share. Malam natin na tayo ay mahal ng Diyos dahil isinare niya sa atin ang lahat ng kanyang ginawa. Ipinipare niya para sa atin ang lahat ng bagay. Sa ilang araw na pagkakalikha ng Diyos, po ng lahat ng mga bagay. Hindi agad tao ang kanyang nilikha. Kanya munang binahagi ang kadiliman at liwanag. Ginawa niya muna ang langit at ang lupa. Kanya munang ginawa ang dagat at ang himpapawid. Nilagyan niya muna ng mga halaman ang ating at mga hayop, ang lupa. Ang dagat ay nilagyan niya muna ng mga isda at ang himpapawid ay nilagyan ng mga ibon. It is for us to be prepared na pag dumating ang pagmamahal na ito ng Diyos sa atin ay ating mararamdaman at handa po upang sa ganon ay matanggap natin ang pagmamahal na ito. God as our Creator and Father God created man in His image and likeness. Tayo po sa lahat ng mga ginawa ng Diyos, wala pong ginawa ang Diyos maliban sa tao na kawangis niya. Hindi po siya gumawa ng leon na kawangis niya, bagamat ang leon ay napakalakas. Hindi po niya ginawa ang giraffe na kawangis niya, bagamat ito ay napakataas. Hindi po niya ginawang kawangis ang mga agila, bagamat ito ay mahahaba ang bagwis at nakalilipad ng matayong. Kundi tao lamang ang binigyan ng karapatan at kapangyarihan na maging kawangis ng ating pong Panginoon.
And when we're talking about this, dear brothers and sisters, ang pagiging kawangis ng Diyos, isinare niya sa atin, hindi lamang ang mga bagay na kanyang ginawa, kundi kanya rin ibinahagi ang kanyang pagmamahal. Sabi niya kay Adan, hindi yata mainam na mag-isa ang tao. Kinakailangan siya ay may natuwa. Kumpleto na, pero hinigitan pa niya ang pagiging kumpleto dahil binigyan niya ang tao ng kanyang katuwang at kapartner para maibahagi ang pagmamahal. Dahil again, ang pagmamahal ay hindi pagmamahal hanggang hindi po ito na ibabahagi sa atin. We know for a fact, dear brothers and sisters, na mahal tayo ng Diyos dahil tayo din ay ginawa niya kamanlilikha. Tayo ay binigyan ng talino, tayo ay binigyan ng mga bagay upang tayo ay mapaunlad natin ang mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos. Nakakita talaga kayo ng maya na nagsaing? Hindi pa? Wala pa, tao lang. Na ginawa ng Diyos na kapag nakakita ng bigas, babayuhin muna palay. Tapos pagkabayo, ito ay isasain. Ginawa din nakakapaglugaw. Meron din nakakapagsuman. Isang kapangyarihang pagkamalikhain na sa ating laan ibinigay ng Diyos. Meron ka kayo nakita ng hibay na naglalagay ng tubig sa butay? Wala naman nainom na lang sila ng basta na inilulubog ang kanilang mga ulo. Pero ang tao, naka-invento ng baso, naka-invento ng bote upang sa gano'n maging maalwan ang ating buhay. Ang pagiging malikhain po natin ay bahagi ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Alam niyo, dear brothers and sisters, nandito po ang ating ang kanyang kung tayo ginawa, the original blessing is there. Binigyan niya tayo sa Genesis ng lahat ng ating pangangailangan. God created mankind in His own image and likeness. And in the same manner, God blessed them and God said to them, be fertile and multiply. Na tayo ay magpakarami. At ito'y bahagi ng ating pong binigay sa atin bilang kamanlilikha. Isang kapangyarihan at isang pribileyo na ibinigay sa atin ng Diyos bilang kawangis niya. God look at everything. Lahat ng kanyang nilikha, siya ay natuwa sa lahat ng kanyang mga nilikha. Pero it was only man na sinabi niya, very good. Wala po, hindi siya ang dami niyang ginawa. May hippopotamus, may unggoy, may gorilla. Natuwa lang siya. Pero nung nagawa niya ang tao, nakita niya ito napakabuti. It was very good. Kung kaya nga, ang mga nilikha nito, ang mga binigay sa atin ng Diyos, ito po ay bahagi ng kanyang pagmamahal. Because when God made us, He also empowers us. Binigyan niya po, nung tayo po nilikha niya, tayo din po ay kanyang pinagkatiwalaan at binigyan ng kakayahan. So yun po ang una, God's love creates. Pangalawa po, ang pagmamahal ng Diyos ay nagliligtas. Napakaraming pagkakataon na tayo ay laging patuloy na ipinapakita sa atin ang pagmamahal niya sa pamamagitan ng pagliligtas niya sa atin. At paano niya po tayo nililigtas?
ligtas sa pamamagitan ng pagpapatawad sa atin. Ano nung si Eva at si Adan ay ginawa at nagkasala, ano po ang ginawa ng Diyos? Abay, sabi nung ni Eva at ni Adan, ay kami huwi natatakot. Sabi, bakit kayo natatakot? Ay dahil nung kami hubad. Ay sabi, kaya sa sobrang kagiltihan nila, ay diyan nangyari. Sila ay hindi nakatiis at sila'y umalis sa paraiso. Hindi naman po sila pinalis. Sila ay nagpusa dahil sila ay nababagabag ng kanilang konsensya. Ano po? At nung sila ay nabalis doon sa camp, abay, merong pinagkasalahan na ng tao ang Diyos. Ano, iisa lang ang inuutos, kaisa-isahan. Pero sinuway pa. Pero ang Diyos, dahil sa kanyang kagustuhan na tayo iligtas, sabi niya, binilis pa rin niya si Adan at si Eva. Binigyan ng damit upang sa ganon, sila ay pag lumabas doon sa paraiso ay hindi giginawin. Hindi masyadong maiilat, hindi mamamatay. At binigyan din sila ng kanilang kakayahan upang sila ay hindi taparin ng mga bababangis na hayop paglabas nila sa paraiso. This is God's way of telling us, abay, mahal kita eh. Kaya doon po sa kanta, sabi ni Ariel Rivera, kahit ikaw ay lumayo at masaktan ako, asahan na di maglalaho, ang pag-ibig ko'y dahil sa'yo lamang, kung kaya giliw dapat mong malaman. Sinaktan ng Diyos, lumayo pa ang tao, pero ang sabi niya, asahan mo, hindi ako magbabago. I am ready to forgive you. I am ready to accept you. Ano po yung ating naaalala dito sa wala? Sa pagmamahal na nagpapatawad. Kung inyo po naaalala itong kwento nito. Naalala niyo po yan? Sa inyo po. The Prodigal Son. At alam natin kung ano ang kwento na parable of the lost son. Lumayas ang anak, pero bago lumayas, sabi, tatay, ay ibigay niyo na ho sa akin ang aking mana. Ay madami naman din nila kilala sa akin. Alam niyo naman ako yung abogado. Ano po? Bigay ipagmana. Ano gamit ng sabihin ako? Kailan nagmamana? Pagpatay na. Ay napakasulig naman at nabi. Ano po? Para ko sa tatay, ibigay niyo na sa akin ang aking mana. Samsa nang ayaw lang ang diretsay. Mamatay ka na sana. Para may makapagmana. Ay hindi ka naman magmamana kung hindi ka papatay. Hindi papatay ang magulang. Hindi ka. Ay ano sakit na ano ito ang nagtaguyod sa iyong anak. Ano bago mo yan mapalaki, nung matigas na ang buto, sasabihin, mamatay ka na sana para akin na ang aking mana. Pero ano ang ginawa ng isang dito kwento nito ng parable of the lost son? Nung patapos na gustayin niya ang lahat ng kanyang mga minana, gustay ay dahil ano ang tawag sa atin sa Batangan ganyan. Musaya, ano hindi ba? O
tampalasan. Ano po, mas magandang salita, mas tama yata, tampalasan. Tampalasan ng bibig ay tampalasan pa doon sa biyaya na ibinigay sa kanya. Bakit? Ay saan ganyan nila ang pera? Doon sa sugal, sa babae, sa alak, sa mga kaibigan na kilala lang siya habang may pera, ay nung wala na hindi na makilala ay nung wala ng pera, anong ginawa? Dumapit sa mga kaibigan, pero hindi na nga siya kilala at hindi napagbigyan. Ay anong ginawa? Ay di na masukan. Ay saan na masukan? Sa pag-aalaga ng baboy. Sino hindi nag-aalaga ng baboy? Kayo gawin na rin isalo sa inyong baboy. Ay hindi mo naman. Pero, itong malibugang anak na isalo. Ay siguro na may kaning baboy, hindi naman minsan dinadali na ako. Ano po, nakikisalo dahil kulang ang pagkain niya. Siguro hindi pa kain itong boy. Ano po, buti ang inyong mga boy, mga pakain ay ariho ay hindi pa kain. Kaya sa gutom, nakikisalo doon sa pagkain ng baboy. Ay anong kakaawa? Kaya sabi na sa kanyang sarili, ko, ay rin nga akong lagay na aray, hindi naman kung sa bahay ng aking ama, hindi ako magkakagarne. Kahit nga yung mga tauhan ng aking ama, ay hindi nagkakagarne. Kaya ang kanyang inisip, uuwi siya. Pero pag uwi niya, ito ang kanyang unang sasabihin. Nag-practice. Dahil yung mga may kasalanan ay nagpa-practice muna bago umuwi. Yung mga brothers dito na nalasay, bago umuwi, ay di nahulas-ulasan na, pinagpa-practice ako. Ay, ako lang nakumbida ni kumpare. Lahat na ng mga papractice niyan. Dahil gusto mo na makalusot ka doon sa inyong ginagawa at para ikaw naman ay hindi masabukay na naman. Di makakapasok sa bahay. Pag hindi magandang rason ay baka outside, di ko lang po, ay gami din yung anak. Una niyang pinakis, sasabihin daw niya, Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son. Ama, ako ay nagkasala sa inyo. Hindi na ho ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Sunod, ano ang kanyang pinapractice na sasabihin? Dahil hindi na po ako karapat-dapat na maging anak po ninyo, ay di ako po ay mamamasukan na lang sa inyo. Ako ba'y matawarin? Nagkasala, humihingi ng patawad, at mamamasukan indalaan. Hindi na bilang anak, kundi bilang isang katulong. Yung ang pinapractice, di siguro yun para din yung mga brothers na natalo sa sabungan. Pag-uwi, tapos sabihin ay ano ang nangyari sa iyo? Alay, pumila! Yung pinapractice yan, para mahuhulay, ay ito kaya, natalo ako. Kahit wala na kayo na, ay pag sinabi, ay babalato! Ay wala na di bubunod at bubunod pa rin, makakalata. Ay di gayon si anak. Sabi na, Tatay, ako'y nagkasala sa langit at sa inyo.
Ako po ay nahingi ng patawad. At ako po ay tanggapin ninyo, hindi bilang anak, kundi bilang katulong na lahat. Ay di bang kulong itong si anak dahil nagpa-practice yung ka naman umalis yung pagkakakisip-isip. Nung umuwi walang-wala, siguro kahit briefly, wala na tanging na lang yung mga pinaglumaan at nahingi ang sukat na lahat. Bangiti na, payat na. Pero habang siya ay palapit doon sa kanila, sa sobrang kadiliti, siya ay bantulot at gustong umatras. Pero alam niyo, yung tatay sa dalawang ng aray, kita natin nakatungo pa, hindi pa alam at hindi pa kita noong anak. Yung tatay, malayo pa ang anak, siya ang tumayo buwat sa kanyang kinauupuan at tumakbo kalapit doon sa anak. Siya ang lumapit. At paglapit niya, sabi ng anak, tatay! Sasabihin ng kanyang pinaktis, ako'y nagkasakit, pero hindi na nakaimik. Dahil pinagkayapos-yapos na noong tatay. Sasabihin sana niya, patawarin niyo ako, pero sabi niya, uy, mga kasama, narinig na ang aking anak, bihisan niyo aray, suotan niyo ng singsing, bigyan ninyo ng magarang pangyapak at damit. Sapagkat, sasabihin na, ay hindi na karapat-dapat maging anak, pero sa halip na, masabi pa rin na yun, sabi ng ama, ang anak ko'y namatay, ngunit muling nabuhay. Anak na anak ang tawag. Hindi nagbago ang pagmamahal. Kahit ikaw ay lumayo at masaktan ako, asahan na di maglalaho ang pag-ibig na lamang kung kaya di dapat mo malaman. Minsan lang kitang iibigin, minsan lang kitang mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan, dahil ang minsan ay magpakailanman. Isang pag-ibig na nagpapatawad, isang pag-ibig na nagsasabing ang minsan ay kailanman. God's love is expressed in so many ways. Lalo tigit noong sinabi ng ating Panginoong Diyos, ang ating Ama, for God so loved the world, He gave His only Son, Jesus Christ, our Savior, His most precious one. Yung pinaka-mahalaga sa Kanya, ibinigay pa sa atin. At kung ibinigay sa atin, hindi naman ibinigay sa atin para ating yapusin, parangalan, bigyan ng isang gawing hari, kundi noong ibinigay sa atin ng Ama ang kanyang buktong na anak, alam niya na ito ay para parusahan, duraan sa mukha, pudungan ng koronang tinik, ipako sa krus, at doon mamatay. Pero sabi ni Jesus, okay lang. Kasi kahit lumayo ka at saktan ako,
asahan na di magbabago. And this is the redeeming love of God. Kanina po ay kinanta din natin, ano po, yung redeeming love ng ating Panginoon. Isang pagmamahal na kung saan inialay niya ang kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Isang pagmamahal na kung saan ay pinangako ng Diyos na whoever believes in Him might not perish but have an eternal life. Na tayo po ay magkaroon ng isang buhay na walang hanggan. God's love creates, God's love saves, God's love redeems. Mga pagmamahal na patuloy na isinishare. Pagmamahal na patuloy na ipinaparamdam at ipinahahalin sa atin. Pero, not just once, not just twice, not just thrice, kundi paulit-ulit, because God's love, aside from all of this, God's love also sustains. Pinagpapatuloy po ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Binibigyan po tayo ng lahat ng ating mga pangangailangan. Binibigyan tayo noong mga bagay na kinakailangan natin. Pero mo, hindi ka naman kapugihan, binigyan ka ng asawang maganda. Amen. Amen. Amen! Ay, mga pugi sa likod. May pag-amen. Ay, pag hindi ka pa nagpasalamat daw. Ano po? Isang bagay na patuloy na binibigay sa atin. Ay kahit nga ikaw ay, pero kahit hindi ka manghali ng gising, may asawa kang na magigisnan na nakapaglupo ng almusal. Ay sobrang, pag hindi ka pa naman mahal ng Diyos ko yan, binigyan ka ng isang katuwang na kung saan ay makakasama natin sa ating buhay. Because God's love always sustains. Ipinagpapatuloy, binibigyan gantimpala, at hindi nagdadamo. Ang sabi nga po niya, kung magmahal ang Diyos, siksik, liglig, at umaapaw pa. And ito mga kapatid, ito yung mga pagmamahal na amin pong naranasan. Ano po kami na mag-asawa, ang aking pong asawa ay si Lerma, yung po nasa likod. Isa pong pagpapala, God's gift ang ating may bahay sa amin. Ano po? Bakit po? Sapagkat yan no'y nagagalit na sa akin pag ako'y hindi nainom ng gamot. Pag nakakalimutan ko. Pero sa lahat ko ng panahon, yan ay laging pinagmamalaki ako. Kung minsan nga ako'y nahihiya na sa'yo, hindi naman ako baby. Kaya sa mga talagang puging-pugi sa akin. And we are blessed by God. Kami ho ay parehong bunso. Ano po? Pero hindi po basta bunso. Ako ay bunso ko nunoy at siya po ay bunso ko nunay. Ano po, dahil ang akin ng pagitan, doon sa aking sinundan ay 6 na taon. Hindi ho ako binubunsulaan ng aking ama't ina. Pati aking mga kapatid, ako ay binubunso. Kung ano ang gusto ni bunso, ay bigay. Ano po, hindi pwedeng ang pag may manok ay laging po nang papipiliin.
ang bunso. Akin ang makakita ay akin pa ang atay. Ay bunso eh. Ay isa din no, bunso sa kanila. 5 taon naman ang pagitan. Kaya alam mo namin kami hindi ang punay ay dahil kami mahal na mahal. Ano? Ay sabi ngayon, dahil kaya hindi ako napapaiyak ko ng aking mga kapatid pag sinabi, ampun, brother. Hindi ho ako na, dahil lagi nang may pasalubong sa akin. Ano po? Sabi po ay ganoon. Noong kami ay naging mag-asawa, kami ho ay napabilis. Dahil ho, meron ninyo kami kinasal ng Marso, ay kami ho ay may panganay na ng Mayo. Sobra ho ang pagka-premature para luluwan. Tapos ho, noong pagkaanak ng aming panganay, 1993, ay meron na ho kaming pangalawa noong 1994. Tapos, noong 1995, meron na kaming pangatlo. Noong 1996, meron na kaming pang-apat. Hindi ho manaong lalabing sa buwan na pero yun ho pa, yung amin ang bunso, yun ho ang malaki ho ang pagkita. 1 taon ho, 4 na araw. Nangalagpas. Nakatawid na eh. Ngayon po, ay kami naman ay walang kaalam-alam na mag-asawa. Hindi ka kami bunsong-bunsong nga ho sa amin. Ay di ka ho ay pag-bunso. At sabi, pag 2 bunso na kapo nilang, kahit dyan sa ulo ng hawak ay papamangkot. Pero alam niyo po, we have been married for 33 years. At 2 taon po kaming mag-boyfriend at mag-girlfriend. So kami po ay mag-35 years sa July 3. Ano po? 35 years po na kami ay magkarelasyon. Pero sa loob ng 35 taon doon, kami yung kahit kailan ay hindi pa ko nag-away. Hindi daw normal ang hindi nag-aaway sa mga asawa. Ay sabi po namin, ay lahat kami ang pagmuha. Ano po, lahat kami ang may diferensya. Basta kami masaya. Ano po, at sa loob din po ng 35 taon, kami ho ay hindi pa ho kami nagka-problem. Yun nung 5, lagi din ho kami kulang ng pang-tuition, pero hindi ho namin pinoproblema yun. Eh, may nautangan eh. Pero bakit mo naman po problemahin? Pag naman kailangan ng bayarin na kabayan, ikaw na may sirahan ka lahat eh, napoproblemahin mo pa. Nung napasok namin mga anak sa Manila, ay lahat ho ay nasa UST. Yun kung ay nagkasabit-sabit dahil lampas naman ng 5 taon mga kinukuha profesor. Ay kalinit dito kami nauubusan ng pambaon. Ako'y tatawag lahat sa aking kapatid. Kasabihin ko, ate, ay hindi ako makalwas. Ay walang baon ng iyong mga pamangkin. Ay pautang muna. Kasi siya pa marihin na. Dahil doon na, malapit na. Pwede lang sana kami gawa kasi wala din ang mga abot. Pwede. Sabi ko kung hindi pwede gumawa. Ano ko? Pagdating doon sa aking kapatid, bibigyan ng baon. Meron pang padalang tinapang yang ulam. Merong binabag na baboy. May itlog na padala. Tapos, sasabihin, ay, atay, pagkain mo ka ng aking utang sa iyo, alam na lang mo sagot.
Tapos sabihin na nyo sa akin, hayaan na nga, paminsan-minsan lang. Kaya kung sabihin ikaw, ba't ka mamang problema? May gayong mga natulong. Kaya po kami, hindi na problema. Nabangga nga ako ng aking anak sa may kalahanan. Lahat kong nakakita sabi, patay ang bata. Di kami isang po agad yung aking anak, sinakay ko sa sakyan. Kami mababangga rin at dahil ng hindi ko maintindihan ang pakiramdam. Mula palahanan niya ko sa isip na. Nung umiyak ko, inadinin na sa tapat na itong ating simbahan. Sabi, abay, buhay, naiyak di sa kapalaan ko kami tumitig. Kami nung ay nagkasal. Pagkapagkasal namin, ako'y nakapag-drive ng maayos, nadala sa ating sabayan. Pagdala sa bayan, doon po agad namin dinala kay Madraso. Palahaw na at ginilinisan. Di nung nilinisan, hamping-hampi na. Hindi na pwedeng hawakan yung bata. Sabi nun kay Madraso, kailangan mo rin i-x-ray. Siya i-x-ray nyo na. Sabi, sira ho ang aming x-ray. Hindi ko humahawakan dahil napayaga, dahil ng lapnos na lapnos o katawan. May dugong natulong sa ito, may natulong sa tainga. Sabi, saan pwedeng magpa-x-ray? Sabi, dalhin niyo kay Malaluan. Nung dinala itong dadali namin kay Malaluan dahil napaglalagyan na ng gamot yung mga kanyang mga sugat, ayaw ko magpahawak. Di naglakad ng kanya. Sabi ko, hindi pinay. Pagdating ho namin kay Malaluan, naglakad papunta sa emergency ng kanya. Na x-ray. Sabi nung na x-ray, ultrasound din dahil meron ng bakas ng gulong din sa may tiyan at sa kanyang paa. Inyo na ho din ipa-ultrasound. Sabi, saan? I-ultrasound din na. Sabi na doon sa kabilang building namin, dati nasa Copa nasa kabila pa yung ultrasound nila. Dinala namin. Pagdala namin, bumalik ulit kami sa Malaluan. Pagbalik namin, kami nag-iintay. Sabi, wala naman napansin sa amin doon. Maya-maya ulit na dahil may 3 oras na kami, gabi na. Kami ay parang alas 2 ng hapon nangyari. Ay alas 7 hindi wala pa na nag-iintindi sa amin. Dahil sabi, tapos tinanong ko na, ano daw ang naging resulta ng x-ray at saka ng kanyang ultrasound? Babasahin pa ko yun ng doktor. Di ibabasa niya. Sa Martes pa ho. Sabado noon. Ano gagawin namin? Hindi namin maintindihan. Sabi, bumalik ko kayo dun sa una na pinanggalingan. Alam niyo po, sa pagbabalik-balik namin, hindi na-confine ang bata. Pagbalik ko ng Martes, sabi, klaro lahat. May mga naligtaan na mga konting lipid. At siya po ay nabuhay. Yun doon nangyari May 16. June po ang pasukan. Nakapasok po mag-grade 1. Pero sabi doon nung nangyari ay patay ng bata.
Pero hindi na confine, nakapasok lang pagkatapos ng 15 araw. At alam niyo po, yung batang yun, abogado na rin ngayon. God's love sustains. Hindi nagpapatawad. At ang kanyang pagmamahal, hindi puti-puti. Laging siksik, big at kumakaw. Tatawag lang po ako ng aming mga kapatid na po, mag-asawa, na po, para mag-share din. Brother, sis, tayo po din, para ma-explain din po sa inyo. Dahil yun po yung aking istorya. Sila din po ay may sariling istorya na para po sila. Magandang gabi po sa inyo lahat, sa atin po, sa lahat po ngayon. Kami po ay kinakabahan dahil hindi po kami sanay ng maraming tao. Pero kami po ay naging napasama po sa Couples for Christ 2024. Inibita po kami ni Ma'am Cherry, kasama po ni Ma'am Cherry. Matagal na po kami iniimbita, siguro po 8 taon. Hindi po kami, marami po kami dahilan. Kasi naisip po namin, paano may trabaho kami? Baka hindi namin magampanan yung lagi. Ganito po, may mga anak din po kami naiiwan sa bahay. Pero ito pong napasama kami, na-aksidente po ako sa motor. Naisip ko siguro, dahil hindi ako laging natanggi po ako. Siguro, balahon na para sumali. Dahil siguro isa po yung way. Alam niyo, pilay pa ako nung una kaming nag-CLP. Ano po yun? Masakit po ang paa ko. Tapos, aircon. Siguro sabi ko, baka hindi ko makaya. Pero awa po ng Diyos, nakalakad po ka ng ayos hanggang sa matapos yung CLP namin. Sabi ko, isa na pala talagang may anak si Lord para sa amin. Tapos po, dire-diretso na po yun. Hanggang sa nakagraduate po kami. Tapos napasama ka po kami sa household, may tulungan po kami, pamilya. Kasi sa amin pong mag-asawa, ang aking pong asawa yung utility, ako po yung helper. Meron po kaming 4 na anak. Siyempre pa, problema po ang financial. Kami po yung sariling sasakyan. At sundo po kami ng aming mga kabrada. Taang bahay, kami po taga-bagong pa. Hatid po kami kahit anong oras po. Tapos po, ito pong mag-DMER, sabi ko naman, hindi po namin kaya sumama. Pero may ano po si Lord, ano po, nakasama po ako ngayon. May tumulong po sa amin. Kung sino po ang nagpasok po sa amin sa Couples for Christ. Kung siya po kasi yan po namin. Tapos dito pong anniversary po sa Tanla, nakasama din po kami. Kahit po kami mag-asawa, kulang kami sa financial. Kasi tuloy po kami may household, meron po kaming kondo lagi na nagsisave po kami. Bawat linggo-linggo po kami may household tuwing Sabado. Lahat po kami member po ng aming household. Meron po kaming kondo. Yun po ang ginagastos namin. Halimbawa po kami ay yung outing po. Doon po namin kinukuha po yung aming pong gastos din mga pamasahe. Saka ito pong anniversary namin. Ano po kami, libre po kami ng aming household. Kaya po kami nakasama. Kasi kasabi po nga po, kung hindi kami member ng Couples for Christ, hindi po kami makakasama sa Couples for Christ, sa mga ganong anniversary. Kasi malayo po, Tarlac, ang pamasahe po noon. Tapos po, pagka po may mga problema, halimbawa po, nitong hindi pa po kami member ng Couples for Christ, lagi po kami nag-aalala sa mga gastusin. Kasi nga po, 4 po yung anak namin, 2 pa ang college. May high school tapos may 2 po yung
po, napakalaking tulong po ng Focus for Christ para po sa amin. Lahat po ng problema ay iano po lang sa kay Lord, ay makakaya po natin lahat. So, yun lang po. Nga pala po si Brother Nerio o Brother Neo Hernandez. Magandang gabi po sa ating lahat mga brother and sister. Ako po ay nagpapasalamat unang-una po ay sa ating Panginoong Diyos na lumikha sa ating lahat. At ako nga po ay pasapi dito sa community ito ng All for Christ. Ay naging maganda naman po ang aming kalagayan at katayuan. Ang pong mga household ay ayos din po at kami po ay laging nakakabang din. Tinurin po kami pamilya. Kaya po, anumang pong mga problema, ay kami po ay nagkakahingahan, nagkakadahingan, at lalo na po sa mga pinansyal, sila po ay lagi pong tumutulong sa amin. Ito nga po ay isang share ko rin po. Andini po si Sister Risa at Brother Gary. No, kung hindi po naging kaani po kami sa Couple for Christ, siguro po, hindi ko po masasabi. Siguro po si Lord din po ang nagturo o tumulong. Kasi po, hindi po kami magkakaroon ng e-bike kung hindi po dahil kay Sister Risa at kay Brother Gary, sila po ang tumulong. At yan po ay dahil ako po ay pumapasok sa eskwelahan, pero hindi po ako isang teacher. Ako po ay isang utility lamang. Ay lagi po akong nakabike. Sabi ko iba, medyo umiigil ng kaunti, yung bike, inadagdagan ng naging e-bike na. Kaya, siya po ay hindi 4 wheels, siya po ay 5 wheels. Kasama po ang reserva. Kaya po ay nakapasalamat kasi po, kung hindi nga po napasabi dito sa community ito, maaari po, ako kaya po ay nagtataka kung hindi siguro din sa tulong ni Lord, sino ba naman pong magtitiwala sa amin? Siya po mismo ang nag-alok at sinabi na, sige, wala na po akong masabi. Kundi, malaking tulong po. Yung aming pong pamasahe araw-araw ay naging minus. Kasi po, ang ilan niya sa amin, kung magkano pa talaga pamasahe, kinukulita po namin, mga 3,000, buong buwan, iipunin na lang. At ihuhulog na lang doon sa e-bike. Yun po. Maraming salamat si Brother. Kaya maraming salamat po sa aming pong household. Tinuring niyo po kaming pamilya. Tayo po ay magkakapatid. Kaya mga brother and sisters tayo po ay nag-umpisa. Dapat po tayo magtuloy-tuloy para po kay Lord. Lagi po yes, Lord, yes. Salamat po. Thank you very much, Brother Nerio at Sister Fe. At yun nga po ang pamilya na Focus for Christ. Sa pamilya that God sustains. Bakit po kami nandito? Bakit po namin gustong i-spread ang love? Dahil minahal ako ng Diyos. Minahal po ang aming pamilya ng Diyos. Sa 5 po na katulad ng pagmamahal din na Brother Nerio at Sister Fe. Kami na mga
Bunso ko Nunoy at Bunso ko Nunay, ano po, sa 5 po namin anak, 2 po doon ay abogado na, isa po ay doktor, isa po ay engineer, at isa po ay teacher po dito sa Alupay dati. Siya po ay nung nag-asawa at nagkaanak ay siya po ay nag-resign. Ano po, gusto daw po niya ay tumutok muna sa pag-aalaga ng kanyang anak. Sa pong profesyon na napakanobo, ano po, ang pagiging isang ina. Alam nyo, mga kapatid, pwede naman sana po kami wala din. Hindi na kami pupunta dito. Dahil mas mahal mo nung nanonood na lang kami ng TV at saka drama box. Ano po, nanonood kami ng mga CEO. Ano po, pero hindi namin kayang tanggihan ang pagmamahal ng Diyos. At sabi ko nga po sa inyo, ang pagmamahal ng Diyos, sobra-sobra. Hindi po pwede sa iyo lahat. Dahil pag umabot ito, pinakailangan mo i-share din sa iba. Kung kami po may pagmamalaki na mag-asawa, sa pong bagay, ano po, noon pong 2023, hindi ko mura kayo pinagyayabang, pero pinagmamalaki ko. Ano po, kami ho ay pinili bilang huwarang pamilya ng pinintong jubileo ng ating archdiocese. Yun po ay ibinibigay lang every 25 years. Ano po, at kami po ay napaka-alak na ibigay. At ito po 2025, kami din po ay pinili ng ating pong probinsya. Ano po, bilang Ulirang Pamilyang Batangueño 2020. Berkun mo yung si Bunso ko Nunoy at si Bunso ko Nunay, meron din pala na pagmamahal na kayang magkaya. Minsan lang kitang iibigin, minsan lang kitang mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan, dahil lang minsan ay magpakailanman. Magandang gabi po sa inyo. Yun. Maraming salamat po.